Hi mga bata! Ako po si Ate Joy Alday. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay si Jesus na alipin. At ang memory verse ay matatagpuan sa John chapter 13 verse 14. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mga hugasan ng mga paa ng isa't isa. At ang mensahe ngayong araw ay ipinapakita natin ang pagmamahal ng Diyos kapag naglilingkod tayo sa iba. Gawin ang ilang mga gawaing kailangan mong gawin na tila hindi kasiya-siya. Ginawa ni Jesus ang isa sa mga gawaing iyon para sa kanyang mga alagad. Nais niyang ipakita sa kanyang mga alagad kung gaano niya sila kamahal at kung paano sila dapat maglingkod sa iba. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagtipon upang ipagdiwang ang Paskwa. Alam ni Jesus na ito na ang huling pagkain na kakainin niya kasama nila bago siya namatay. At marami pa siyang gustong ituro sa kanila. Naramdaman iyon ng kanyang mga alagad na may kakaibang mangyayari. Ngunit, inaasahan nilang uupo si Jesus sa trono at maging pinuno ng bansa. Sila ay naghintay para sa kanya upang magtayo ng isang kaharian sa lupa. At gusto ng bawat isa ang pinakamagandang lugar dito. Naniniwala ang bawat isa sa kanila na karapat-dapat siya sa pinakamahalagang posisyon. Sa mga araw na iyon, karaniwang hinuhugasan ng isang alipin ang paa ng panauhin bago kumain, lalo na ang isang mahalagang hapunan tulad ng Paskwa, at lahat ay nandoon sa kwarto kung saan nila inipon ang pitsil at mangkok at tuwalya, lahat maliban sa alipin. Handa na ang hapunan. Kung may darating lang at maghuhugas ng paa, maaari nilang simulan ang kapistahan ng Paskwa. Tumahimik ang silid habang naghihintay. Hindi komportable ang tahimik. Walang sino man sa mga alagad ang titingin sa iba. Alam ng bawat isa sa kanila kung ano ang kailangang gawin. Ngunit, wala sa kanila ang gagawa nito. Hindi ko gagawin ang gawain ng isang utusan. Akala siguro ng bawat isa, kung tutusin, karapat-dapat ako sa pinakamahalagang trabaho sa bagong kaharian ni Jesus. Hindi ako luluhod at huhugasan ang mga paa ng iba. Alam ni Jesus kung ano ang iniisip ng kanyang mga alagad. Gusto niyang turuan sila na ang kanyang kaharian ay itinayo sa pag-ibig. Ang paraan upang ipakita ang kanyang pagmamahal sa iba ay ang walang pag-iimbot na unahin ng iba. 3 taon na kasama niya ang mga alagad ni Jesus, ngunit hindi pa rin nila natututunan ang pinakamahalagang aralin, kadakilaan sa kaharian ng Diyos. Dumarating sa pamamagitan ng abang paglilingkod sa iba, kaya binigyan sila ni Jesus ng isang huling halimbawa. Tahimik na tumayo siya sa mesa at hinubad ang coat niya. Ipinulupot niya ang tuwalya sa bewang niya. Nagsalin siya ng tubig sa mangkok nang walang sabi-sabi. Sinimulan niyang hugasan ang mga paa ng mga alagad. Hindi siya naglektura, ginawa lang niya ang trabaho. Inisip ng bawat isa na sila ay napakahalagang gawin. Naisip mo ba ngayon kung ano ang kahihiyan na kanyang naranasan? Siya ang kanilang Panginoon na anak ng Diyos, ang lumikha ng sansinukob at siya ay gumagawa ng gawain ng isang alipin. Ito ay higit pa sa kayang tiisin ni Pedro. Panginoon, hindi mo huhugasan ang aking mga paa, bulalas niya. Kung hindi kita huhugasan, wala kang bahagi sa akin, ang sagot ni Jesus. Si Jesus ay naghuhugas ng higit pa kaysa sa alabok sa paa ng kanyang mga alagad. Nililinis niya ang kanilang pagmamataas at pagmakasarili. Tinuturuan niya silang maglingkod sa isa't isa. Ipinakita niya sa kanila kung paano maabot ang mga iyon kung kanino sila malapit ng mangaral, ang magandang balita. Natapos si Jesus at naupo. Naintindihan mo ba ang ginawa ko para sa iyo? Tanong niya sa kanyang mga alagad. Ngayong ako ang inyong Panginoon at Guro na naghugas ng paa, maghugasan din kayo ng paa ng isa't isa. Binigyan kita ng isang halimbawa. Dapat mong gawin ang ginawa ko para sa iyo. Maglingkod sa iba na sinasabi ni Jesus. Huwag ka mahiyang gumawa ng anumang bagay na magpapakita ng pagmamahal ko. Ang pagpapakumbaba ay tanda ng kadakilaan. Nang gabing iyon, ang mga alagad ni Jesus ay natuto ng isang aral. Hindi nila malilimutan. Nais ni Jesus na matutuhan din natin ang aral na iyon. Na matapos si Jesus ay nagbigay siya ng isa pang pangako.
Sabi niya, hindi na ako magkakaroon ng ganitong serbisyo hanggang sa ibabahagi ito sa iyo sa langit. Balang araw, makakasama nating lahat si Jesus at tayo ay makibahagi sa espesyal na serbisyong iyon. Ngunit sa ngayon ay nais ni Jesus na tulungan tayong lahat. Mamuhay na matulungin sa kapwa. Iyan ay isang paraan upang ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa iba. At lagi nating tandaan na si Jesus ay nagmamahal sa ating lahat at mas inuuna niya tayo kaysa sa kanyang sariling kapakanan. Nawa, maging kagaya natin ang karakter ni Jesus. Unahin palagi natin ang Diyos.